Kasado na rin ang mga election paraphernalia sa Dagupan City. Isasagawa naman ang distribution sa araw ng Linggo, October 29. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, ilang buwan din ang preparasyon para mapaghandaan nga ang barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Tatlong tulog na lang at araw na nga ng eleksyon sa Lunes, October 30. Nakahanda na ang mga election paraphernalia na gagamitin para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 sa Dagupan City. Ilan sa mga ito ang nasa tanggapan ng COMELEC pero nasa Treasury Office ang ballot boxes, sealed official ballots at iba pang election paraphernalia. Pero sa Linggo, October 29, isang araw bagong eleksyon sa October 30, formal nang isasagawa ang distribusyon nito sa bawat polling precincts. 8 a.m. So, dito sa Dagupan, magsasama si COMELEC and Treasurer sa isang lugar para one-stop shop. So, iisa na lang yung pipilahan ng ating mga teachers. Kami, masasabi namin 100% na kasi lahat ng kailangan gamitin sa eleksyon, lahat ng mga paraphernalia, dumating na lahat. Magsisimula rin sa Linggo hanggang sa Lunes ang implementasyon ng liquor ban. Susunod po kasi bawal po dito sa eleksyon para hindi mahuli. Sa Baguio City, nakatakda rin sa Linggo ang pamamahagi ng official ballots at iba pang election paraphernalia sa iba't ibang voting centers sa lungsod. Traditionally, one day yan na dinideliver na nagdi-distribute sa ating mga electoral boards. Hindi dahil malayo, but dahil sa madami sila. Sobrang dami. We have 128 barangays in Baguio. Mahigit 11,000 botante mula sa 5 barangay ang boboto sa Rizal Elementary School na may pinakamaraming registered voters. Para maiwasan ang pagpila ng mga botante, magkakaroon ng holding area sa bawat polling precinct, lalo pat lampas sa 1,000 botante ang nakatakdang bumoto sa kada presinto. Meron kaming signages for to guide the voters for to vote, and there are also VAD members who will be guiding them. Chris, importante na ngayon pa lang ay malaman na kung saang polling precinct boboto. Sa mga kababayan naman natin na naka-online, pwedeng bumisita sa official website ng COMELEC at hanapin itong COMELEC Precinct Finder kung saan ilalagay itong pangalan ng botante, birth date at place of registration at lalabas na nga itong polling precinct kung saan boboto. Ngayon, kung wala namang capability sa online o itong internet connection, by Sunday ay distribution na nga ng election paraphernalia at kabilang nga sa ipamamahagi ito ang computerized voters list with the precinct number. At by that day rin ay ipapaskil na raw sa mga paaralan o polling centers itong nasabing listahan. Sa araw ng Linggo, pwede na rin bumisita ang mga botante sa mga paaralan para malaman nga itong kanilang polling precinct o lugar kung saan sila boboto. Ngayon, para mapabilis naman itong proseso nga ng pagboto sa araw ng eleksyon, mas mainam kung meron ng kodigo o listahan nga ng mga nais na iboto. Kung sakali man natapos na sa boto ay i-dispose ng maayos itong kodigo. Gumamit din ng ballot secrecy folder sa pagboto at dapat nakasulat din ng maayos o tama itong mga pangalan ng kandidato na nais ng iluklok sa pwesto. Pagkatapos nito ay i-fold itong ballot at ibigay nga o ibalik sa electoral board. Bawal naman, Chris, itong pag-picture nga ng mga official ballot na nasulatan na ng mga pangalan ng kandidato. Bawal din i-share kung sino nga itong mga iboto. Huwag maglagay ng anumang unnecessary mark o mag-drawing sa balota. Huwag ding sirain o i-destroy nga itong mga balot, official balot na susulatan nga ng mga pangalan ng mga kandidato. Chris, ang voting hours sa Monday ay from 7 o'clock a.m. to 3 o'clock p.m. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.